Nagpakitang gila sa isang regional competition ang ilang estudyante at graduate ng TESDA. Ayon pa sa TESDA, magandang oportunidad ito para sa kanilang mga estudyante, lalo't in demand sa iba't ibang bansa ang mga skill na kanilang itinuturo. Nakatutok si JP Soriano. Pangarap daw ni Kim na makapagtrabaho sa ibang bansa, kaya welding ang kinuha niyang kurso sa TESDA. Plano ko talagang mag-abroad kasi mas malaki ang kita sa ibang bansa. Plano namang magtrabaho sa cruise ni Debson, kaya kumuha siya ng restaurant services course sa TESDA. Maganda po yung opportunities and then makakapunta ko po sa iba't ibang bansa. Ilan lamang sila sa nasa sandaang TESDA students at graduates na nagpasiklaban sa 2019 Regional Skills Competition ng TESDA. Dito pipili sila ng mga ipapadalang kalahok sa ASEAN at World Skills Competition. Pagalingan ito sa skills sa iba't ibang larangan tulad ng carpentry, welding at restaurant services. Ayon sa TESDA, 70% ng mga nakagraduate sa TESDA Skills Training sa NCR nakakuha ng trabaho sa abroad at Pilipinas. Base raw sa industry data, pasok sa top 10 skills na in demand sa ibang bansa ang sa construction, ICT, at restaurant and tourism services. Karamihan dyan, Middle East pa rin, countries. Mayroon din konti dyan sa Canada, sa Australia. Of course, yung mga tourism natin, graduates dyan pa rin sa Singapore, sa Hong Kong, and other Asian countries. At isang araw ang ICT sa mga skills na in demand ayon sa TESDA. Partikular ang tinatawag na fiber optics technician o yung mga installer kagaya ng ginagawa ni Jeremy dito. Ang mga graduate daw ng ganitong skills ay maaaring magkaroon ng trabaho sa mga bansang Australia, European countries at sa Saudi Arabia. Yung pay rate, sobrang laki din kasi. So, sayang naman ang opportunity. Ibinibigay ang TESDA scholarship ng libre sa lahat ng Pilipinong nais makakuha ng training at makapaghanap ng trabaho. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.